Welcome, welcome everyone. For today, we are going to conclude our series, pang-5 punto sa ating series entitled, Staying Together. Right? Alright, eto na siguro yung sa tingin ko pinaka-importanting punto sa buong 5 linggo na tinalakay natin itong series tungkol sa pag-aasawa, tungkol sa buhay mag-asawa. No? In fact, yung mga hindi pa nag-aasawa, you are learning valuable lessons. So please take note, no? So that when you do find your spouse and get married, you know you are equipped by the Word of God. All right. Now, before we proceed, gusto ko lang tanungin, sino sa inyo, kayong mga may asawa, right? Gusto ko lang makita. Sino nga may asawa dito? Taas ang kamay. Those of you who are married. All right. Now, eto lang ang tanong, simple lang. Kayong mga may asawa, sino sa inyo ang makapagpapatotoo, no? Just raise your hand, na iba ka sa napangasawa mo. Opposites kayo. Magkaiba kayo. Right? May pagkakaiba kayo. You are opposites. Taas ang kamay. Yes? Oh, talaga? Mm-hmm. Okay. All right. Opposites. Good. No? So, alam ninyo, mga may asawa, na anong pakiramdam kapag napangasawa mo ay iba sa'yo. Diba? Opposite mo. Meron kasing kasabihan kapag nagliligawan pa lang, opposites attract. Parang magnet. Diba? Oh, ikaw masyado kang masinop. Siya, kahit saan tinatapon ng dumi niyang t-shirt, dumi niyang medyas, sapatos, Tapos nakikita mo yung medyas niya pakalat-kalat. Ay, ang cute. Nakukitan ka. Kasi ikaw, ang ligpit-ligpit sa'yo. Ligpit lahat. Ayos, no? Oh. Diba? Ikaw, yung pera mo, yung bag mo, talagang may lalagyan yan. Nakaayos. Siya, yung wallet niya, kung saan-saan lang, nakabulagta, pera, mga barya, kalat. Sabi mo, ay, ang galing, nakaka-inlove, di ba? Na-attract ka, di ba? Oh. So, pag nagliligawan pa lang, tandaan nyo to, mga single, kasi totoo talaga to. Opposites, attract. Gusto ko yun siya. Cute, no? Pero pag nag-asawa na, opposites, attack. Yan. Di ba? Yung cute, nung nagliligawan pa lang, cute nung dating pa lang, nakaka-cute na kapag nag-asawa na. Yan ang totoo. Alright? Oh, ayaw nyo maniwala? Sige. Sa mga may asawa dito, sino sa inyo ang makapagsasabi na pagdating sa oras, ikaw ang punctual, no? Ibig sabihin on time ka, kumpara sa asawa mo. Taas ang kamay. Kita mo? Alright? Taas ang kamay. Alright? Sino naman sa inyo, sa mag-asawa, ang you take your time. You take your time. Hindi ka, okay lang sa iyo. Basta, yes. There you go. Kita niyo, mag-opposite talaga. Right? How many of you, sa mga mag-asawa, paglakaran, gusto niyo, you plan ahead of time. Taas ang kamay. Yung mga mahilig, gusto niyo, planado talaga yung lakad. Yan. Taas ang kamay. Sa mag-asawa, so far, wala akong nakikita mag-asawa, pareho nagtataas ang kamay. Good, no? Oh. Sino naman sa inyo mag-asawa, pagdating sa lakaran, no? Paikutin lang yung bote. Ay, Laguna tayo ngayon. Di ba? Ganon. Sinong ganon? Kahit saan lang, walang plano-plano. Let's go! Sino? Hindi naman yung bote. Exaggerated lang yun. Alright? So, nakita niyo, magkaiba talaga ang mag-asawa. Meron pa isang tanong. Sino sa inyo mag-asawa ang mahilig mag-shopping? Taas ang kamay. Come on. Yung mga spender sa inyong mag-asawa. Yung spender, yung bukas ang palad. Bukas ang wallet. Spender. Uy, na-influensyan mo na. Sino naman sa mag-asawa ang Miss or Mr. Matipid? Yan. Matipid. Talagang kapit tuko. May okay. Mantaas ng kamay pero nakaganon nakasikretong taas ng kamay. Alright. So,
Nakita niyo na ang punto ko, mga kapatid. I hope yung mga single na, yung mga bago nating graduate, papunta rin kayo dyan, no? Na naintindihan niyo, no? Anong punto? Na opposites attract. Right? Talagang makukitan ka dun sa taong iba sa'yo. No? Doon ka unang makakapansin. And kapag dating pa lang, that's very normal. No? Huwag niyo pong labanan. Normal po yan. Talagang likas tayong ginawa ng Diyos na ma-attract tayo sa iba sa atin. Otherwise, boring ang buhay. Can you imagine kung pareho kayong maayos? Di ba? Pareho kayong matipid. O pareho kayong gastador. Di ba? Boring ang buhay. Pare-pareho eh. Gusto ni God yung may pagkakaiba. So normal po yon. Kaya lang, eto po ang problema dyan. Yung pagkakaiba, pag nag-asawa na, at lagi nang nakikita yung pagkakaiba, nagiging source ng alitan. Di ba? Nagiging source ng away. Di ba? At pag hindi na ayos, nagiging tampuhan. Correct? Maliit lang, pag hindi na ayos, nagiging malaki. Doon nagsisimula yan eh. Maliit na bagay, hindi na ayos, naging malaki. Maya, pag malaki na, hindi pa rin naayos, nawawalan ka na ng tiwala sa partner mo kasi sinabi mo na yung ayaw mo, sinabi mo na, siya din, hindi nyo na pagbibigyan ng isa't isa, parang hindi nyo pinapakinggan. Yung tiwala nyo sa isa't isa, bumababa. Ngayon, pag bumababa na ang tiwala nyo sa isa't isa, then, you start to deny. No? Wala akong problema. Hindi ko na lang pansinin. Nagsisinungaling ka sa sarili mo. Na inis ka na. Hindi ka masaya. Hindi mo lang pinapansin. Maya-maya, sa inis mo, gagawa ka na ng bagay na alam mong para na lang sa'yo. Para masayahan lang ang sarili mo. Kasi inis ka eh. Hindi ka, mukhang hindi mo na makuha yung kasiyahan mo sa partner mo kasi hindi ka pinagbibigyan or hindi kayo nagkakaintindihan. Gagawa ka ngayon ng bagay na ikasiya mo lang, hindi siya. Tapos, magsisinungaling ka. Tapos, itatago mo ngayon sa kanya. Pagkatapos mong itago, nalaman, kasi hindi naman lahat ng sikreto ay natatago. Nalaman. Nung nalaman, nagkasakitan ng loob, hindi ka ngayon hindi nagpatawaran. Hindi madali magpatawad di ba? Ngayon, pag hindi na magpatawaran, ano na? Naging malalim na tampo. Malalim na natampo. Pag malalim na ang tampo, diyan ka na makakita ng dalawang tao, mag-asawa, nakatira sa isang bubong, magkahiwalay na buhay. Right? Paano nangyari yon? Paano nangyari na dalawang tao in love sa isa't isa, pakinig ng lahat ng love song sa radyo, uy, text, pakinggan mo. 96, sa ito, sa akin, dedicate, no? DJ, pa-dedicate naman. In love sa isa't isa, bili ng stuffed toys, no? Laging may card na padala, may bulaklak. Paano nangyari yun? Nung nag-asawa, ngayon, ay nahantong sa hiwalayan. Annulment, divorce, iwanan. Paano nangyari yun? Mga kapatid, napag-aralan natin dito sa series na ito, na hindi yun ang plano ng Diyos sa buhay mag-asawa. At hindi dapat yun ang nangyayari sa mag-asawa. Pero bakit nangyayari yun? Bakit nangyayari? Yan ang dahilan kung bakit pinag-aralan natin sa series na ito, yung 5 pangako na dapat gawin ng lahat ng mag-asawa. Ano yun? Number 1, lahat ng mag-asawa at yung mga future na mag-asawa, kahit na hindi pa kayo nag-asawa, ngayon pa lang, number 1, seek God. Put God first. No? Pray. Pag may asawa ka na, not alone, but with your spouse holding hands. Number 2, pangako, fight fair. Hindi po, wala pong exempted sa alitang mag-asawa. Sabi ko na nga sa inyo, explain ko na where it's coming from, the differences.
Ang importante, you know how to fight fair. Number 3, have fun. Huwag kalimutan to always have fun. Face to face, side to side, belly button to belly button, whatever you call it. Basta have fun as a couple. No? And number 4, stay pure. Yun yung topic natin last Sunday. And today, never give up. Alright? Everybody say, never give up. This is the lesson today. The 5th commitment, promise that every husband and wife must make between each other is, para magkaroon ng matagal, pangmatagalan, it's a lasting marriage, is what? Never give up. Alright? Never give up. Maliban na lamang kung binubugbog ka na ng asawa mo. Ha? At bugbog sarado ka, no? Black and blue, dahil yung misis mo, taekwondo. Ha? Then, bilang inyong pastor, I recommend temporary, lumayo ka muna at magpa-counseling, lalo na yung asawa mo, yung misis mo na nambubugbog, pa-counseling mo muna. Hanggang naayos na yung pambubugbog niya at pwede na kayong ayusin yung pagsasama niya. Amen? Ha? Hindi ko sinasabing, sabi ni Pastor, never give up. Sige, sakalin mo ako. Sige, patay mo. Hindi ha? Baka meron sa inyo. Mali, hindi yun ang sinasabi ko. Lumayo ka muna, tumawag ng tulong, Pastor, counseling, ayusin itong binubugbog ako ng misis ko. Yan. Alright? Okay. Now, sandali lang. Bago tayo magpatuloy, alam ko meron sa inyo dito na dati kayong kasal, pero yung partner niyo hindi nag-cooperate, you tried your best, no? At baka sa mensaheng ito, you feel guilty. Tandaan niyo po, hindi po yan ang layunin ko na lalo pang paramdam sa inyo na kayo talaga nagkamali kayo, nagkulang. Hindi po. Alam ko, you did your best, your partner did not cooperate, hindi nakiisa, and left you, nagkaiwalay kayo. Well, anong message? The message for you today is, the past is past. Ang kahapon ay nakaraan. Tama ba? Move on. Alright? Ang importante mga kapatid, mula ngayon, starting today, if you hear this message from God's Word, starting today, as Christians, as couples, at yung future na mag-asawa, pag pumasok sa pag-asawa, it should be never give up. Okay? So please open your Bibles. Let's open our Bibles to Matthew chapter 19 verses 3 to 6. Dito po ay sinubukan ng mga Pariseyo na itrap at itrip si Jesus tungkol sa issue ng pag-aasawa at pagdidiborsyo. Basahin po natin ang kanilang katanungan. Basa. Some Pharisees came to Jesus to test Him. And they asked the question. Anong tanong nila kay Jesus? Is it lawful for a man to divorce his wife for any and every reason? Oh, no? Sandali lang, explain ko lang po. Alam niyo po, sa panahon po ni Jesus, ang babae, ang mga kababaihan, ay hindi po tinatrato na parang citizen, katulad ngayon. Gusto ko lang maintindihan niyo itong binabasa natin sa Bible. This happened 2,000 years ago. 2,000 years ago, women were considered property. No? Kasangkapan lang, pag-aari lang ng mga lalaki. No? So, ang mga lalaki noon, meron silang mga baka, meron din silang mga babae. Mga property lang ang tingin. Kaya, ang ugali noon sa lalaki, pag meron silang asawa, pag ayaw na nila, sasabihin lang nila, I don't want you anymore. Divorce, gano'n. No? So, hindi natin yan appreciate kasi ngayon hindi na gano'n ang ating practice. Pero ganito yun at that time. Kaya tinanong nila, no? Is it lawful, tama ba sa isang lalaki na hiwalayan ang kanyang misis na kahit anong dahilan? Alright? Now, anong ginawa ni Jesus? Sinusubukan nila si Jesus. Naghahanap sila ng butas sa kanyang pagsagot. No, kasi alam mo naman na gusto nilang idiin, gusto nilang sirain si Jesus. Well, na-shock sila. Kasi ang sagot ni Jesus,
hindi lang niya tinaas ang standard ng pag-aasawa o relasyon ng lalaki at babae. Hindi lang niya tinaas ng konti. Tinaas ng sagad. Ano ibig sabihin? Basa sa sagot ni Jesus, everybody. Haven't you read? He replied. And then, binasa niya or kinote niya ang Genesis chapter 3, verse 24. Basa, everybody. At the beginning, the Creator made them male and female. And He said, anong sabi daw ng Diyos? For this reason, a man will leave his father and mother and be united to his wife, for the two will become one flesh. Ano? Ang sabi pa ni Jesus, so they are no longer two, but one. Ano ibig sabihin nun? Pag nag-asawa ka, andyan pa rin yung personalidad mo. Andyan pa rin yung mga abilities mo, nandyan pa rin yung uniqueness mo. Pero sa mata ng Diyos, pag nag-asawa ka, hindi na kayo dalawa. You are one. Magkaiba pa rin kayo ng misis mo o ng mister mo. Right? But you are now, in the eyes of God, one. Therefore, ano sabi ni Jesus? What God has joined together, let man not separate. Let man not separate. Kita nyo? Tatanong sila tungkol sa pag-asawa and divorce. Ang ginawa ni Jesus, shock sila lahat. Kasi ang sagot niya, sinagad niyang taas ang standard ng pag-asawa. No? Bakit? Ano ba ang standard ng pag-asawa? Ang standard po ng pag-asawa, katulad nung mindset 2,000 years ago, kontrata lang. No? Kukuha ako ng misis at ako'y mananatili sa kanya hanggang masaya ako. Pag hindi na ako masaya, divorce. Pero ang sabi ni Jesus, no. Marriage is not a contract na you just bind yourself hanggang masaya ka, hanggang pinapasaya ka, hanggang wala kang nakikitang mas maganda. No. Marriage is what? Something else. So in your notes, mga kapatid, write this down. Fill this up. Marriage is a what? Covenant. It is not a contract. It's a covenant. No? It is not a contract. Okay? Anong kaibahan? Anong kaibahan ng kontrata sa covenant? Well, a contract, write this down, is based on mutual distrust. No? It's based on mutual distrust. Oh, magkontrata tayo. Gawa tayo ng kasulatan. Bakit? Kasi wala akong tiwala sa iyo eh. So, mananatili ako sa iyo kung gagawin mo to sa akin. Right? Kung mapapasaya mo ako. At ako rin naman, kung mapapasaya kita, you can stay with me. Pero pag hindi ka na masaya sa akin, dahil contract to, wala tayong tiwala sa isa't isa, pwedeng tapusin ang contract. That's a contract. It's based on mutual, walang tiwala sa isa't isa. No? Pag hindi mo ginawa, ang pinag-usapan natin, tatanggalin kita sa buhay ko. Pag hindi ka na kapaki-pakinabang sa buhay ko, tanggalin kita sa buhay ko. Pag may nakita akong mas magaling sa'yo, papalitan kita. Yan ang contract. Right? At yan ang ginagawa ng maraming tao na pumapasok sa pag-aasawa. Ang pananaw nila, ito'y kontrata. But marriage is not a contract. According to Jesus, according to the book of Genesis, what is marriage? It is a covenant. Now, anong kaiba ng covenant? A covenant is based on mutual what? Commitment. Mutual commitment. It is a covenant. Sabi sa Bible. Alam nyo, sa Bible, God is a covenant God. No, He makes a covenant, an agreement with people. At yung covenant niya sa mga tao, permanente. Hindi niya binabago. No? The Old Testament, ng Bible natin, kaya tinawag na Old Testament. It's about the old covenant of God with
the people of Israel. Hanggang ngayon. No? He keeps His covenant with the people of Israel. The new covenant is the new agreement God makes with the rest of the people in the world. And that's where we are. No? Kaya, when you put your faith in Jesus, kahit na ikaw ay sumablay pa, He does not change His love for you. It's a permanent relationship He makes with us. No? Alam nyo ba sa Old Testament, kapag gumawa po sila ng covenant, ang ginagawa nila, pag may agreement, ginagawa nila ganito. Halimbawa, usapan, covenant. Kukuha sila ng isang baka, hahatiin nila sa gitna yung baka. Tapos, yung magkahati ng baka, nakatumba. Pag may magko-covenant, ang gagawin nila, lalakad silang pareho sa gitna ng dalawang hati ng baka. Lalakad sila. At habang naglalakad sila, ganito ang sinasabi nila. Pag ako'y sumuway sa usapan natin, sana mangyari sa akin ang nangyari sa bakang ito. 7 times. Ganun ang usapan noon. Ganun sila mag-agree. Kakatay sila ng baka, hatiin sa gitna, andyan lahat ng laman loob, lalakad sila. No? In fact, sa Old Testament, pag nag-asawa, ang ginagawa nila sa lalaki at sa babae, ang lalaki, ikakat yung palm, patutuluin, padadaluyin ng dugo. At yung babae din, ikakat ang palm, padadaluyin ng dugo. And then, hawak kamay, tatalian sila. Bakit? Ang sabi sa Bible, ang buhay ng tao ay nasa dugo. At ang symbol ng lalaki at babae na ang kanilang dugo ay naghalo is, they are now one flesh. You see? So, that is the picture in the Bible pag sinabing marriage is a covenant. The people are no longer two, they are one. No? Kaya sabi ni Jesus, what God has joined together, let no man separate. Di ba? Kaya kung mag-asawa kayo, kayong mga kabataan, pag nag-asawa kayo, tiyakin ako, I believe, dapat talaga church wedding. Hindi yung huwes lang. No? Kasi sa church wedding, you say, from this day forward, for better or for worse, for in sickness or in health, for richer or poorer, forsaking all others, I will be faithful to her for as long as she makes me happy. Yun ba sinasabi? Hindi. For as long as she fulfills my needs. Yun ba sinasabi? Hindi. For as long as nobody better looking comes along. Yun ba sinasabi? No. Ang sinasabi po, for as long as we both shall live. It's a covenant. Hindi siya kontrata. Wala pong expiration date. Ang contract, may expiration. Di ba? Pag nagrenta ka ng bahay, gagawa kayo ng contract. Titira ka sa bahay na ito, babayad ka ng ganito for 1 year. After 1 year, tapos na yung contract, alis ka na. Sa marriage, wala pong expiration date. No? Until death do us part, or for as long as we both shall live. Ay, ganun pala mag-asawa, pastor. Paano, pastor, kung nag-asawa, tapos nagka-problema kami? Anong gagawin pag nagka-problema? Ha? Ano ibig sabihin ng problema, mag-asawa? Pastor, ubos na ang pag-ibig ko sa kanya. Wala na talaga? Pastor, wala na talaga. Ubos na. Tanong, pag ikaw ba naubusan ng gas sa kotse, papalitan mo yung kotse? Papalitan mo ba ang kotse pag naubusan ng gas? Wala na talaga. Ubos na love ko sa kanya. Ang kotse, pag naubusan ng gas, hindi mo pinapaltan. Nagagas ka uli. Amen? Anong gagawin mo pag sa marriage, naubusan ka na ng love? Di refill. Alright? Refill lang. Refill lang. Right? Pastor, wala na nga akong love eh. Patawarin mo na kasi. Hindi ko na nga kayang patawarin. Christian ka ba? Opo. Then let God
love the person through you. Amen? Hindi ko siya mapatawad. Ikaw hindi. Let God forgive the person through you. Kaya nga, paborito ni Stephen Curry, Philippians 4:13. I can do all things not by my own power. Ang sabi doon? Through Christ. Ang Kristiyano, we do not rely on our own strength. Nauubusan tayo eh. Kaya kaya nating magmahal at magpatawad ng kahit sinong tao, kahit na anong ginawa sa atin, because I can do all things through Christ. Hindi sarili natin. Amen? In fact, sabi sa Bible, if you're a Christian, you cannot say, I love Jesus, I hate my husband. Hindi mo pwede sabihin, I love God, I hate my wife. Bakit? Anong sabi sa Bible? If you're a Christian, you will love your enemies. You will bless them. Those who pinipersecute ako, Pastor. Bless those who persecute you. Amen? Kaya the Bible is not about spiritual theology. It's a very practical book. Huh? And so let me share with you, how do you refill? Ubus na. How do you refill? That's what I want to share to you today. The principle of sowing and reaping. Alright? Galatians 6, 7, and 8, and 9. Anong sabi dito? Basa everybody. Do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sows. The one who sows to please his sinful nature, from that nature will reap destruction. Kaya yung lesson natin last Sunday, very important. This is one more reason why we should stay pure. Right? We should stay pure. Remember? The one who sows to please the Spirit, ano yun? Basa. From the Spirit will reap eternal life. And then verse 9, no? I want you to really focus on verse 9. Anong sabi dito? Let us not become weary in doing good. Huwag tayong mapagod, huwag tayong tumigil sa paggawa ng mabuti. Basa, for at the proper time, not your time, proper. Sinong proper? God's timing. At the proper time, ang sabi, we will reap a harvest if we do not give up. Aani daw tayo sa ating paggawa ng mabuti, sa ating pagsunod sa pangunguna ng Espiritu ng Diyos, sa sinasabi sa Kanyang salita na dapat ginagawa natin ng mga anak ng Diyos. Pag tayo'y nasunod, anong mangyari? We will reap the harvest if we do not give up. So, two principles pagdating sa sowing and reaping. Number one is this. You reap what you sow. Aanihin mo ang iyong itinanim. Okay? You reap what you sow. That's the first principle. Tanong, pag nagtanim ka ng buto ng mangga, ang tutubo ba ay buto ng abukado? Ay, buto. Ng puno ng abukado? No. Bakit no? Kasi ang tinanim mo ay mangga. So, ang puno ay mangga din. See? You will reap what you sow. If you sow mango seed, you will reap a mango tree. Right? Kapag nginitian mo ang isang tao, ngumiti ka, ano sa tingin mo ang balik sa'yo? Ngiti rin. Most of the time. Not always, but most of the time, ngiti rin. No? Unless may hugot siya. Yeah? Ano yon? You reap what you sow. Okay? Kapag sa Alabang Sapote Road, may sasakyang gumitgit sa'yo. Ginitgit ka. Anong gagawin mo? Sa tingin mo,
Anong mapapala nung gumit-git sa'yo? You will pray for them and bless them, Lord. Kasi Christian ka. Pero kung hindi ka Christian, hindi prayer at blessing ang abot nun. Correct? Malinaw? Alright. Sa pag-aasawa. Kapag sa mag-asawa, ang pinakita ay pagmamahal, pagkalinga, pag-iisip, pag-aaruga. Ano sa tingin niyo ang sukli? Pagmamahal, pagkalinga, pag-iisip. No? Di ba? Kapag sa mag-asawa, ang laging labas ay reklamo dito, reklamo doon. Hindi ka katulad ni, hindi ka katulad nun. Okay? Puro pamumuna. Ano sa tingin niyo ang ganti ng asawa mo? Galit? Puot? Nabuisit pa. Natawag kang buisit dyan. Di ba? Hindi maganda, di ba? So that's, mga kapatid, the principle of sowing or reaping what you sow. So, gusto ko lang bigyan ng tip ang mga kalalakihan kasi I love you, men. Siyempre, kapwa lalaki. I love you, men. No? Tandaan nyo, kayong mga boys, mag-asawa kayo, di ba? Tandaan nyo. Kit, may asawa ka na? Tandaan mo. Women, ang mga babae, multipliers yan. Multipliers. Everybody say multipliers. Multipliers. Ibig sabihin, pag inuwian mo ng spam yan, spam na lata, gagawin niya yan na masarap na ulam. Hindi mo alam kung anong hinalo dyan. Napakasarap. No? Kaganda yung ulam na yan. Binigyan mo ang misis mo ng a one-bedroom condo. Grabe yan. Ayusin niya yan. Magmamatch ang mga kurtina sa tiles. Babango ang mga CR niyan. Ganun ang babae. Anong ibigay mo? Papadamihin nila. Papadamihin nila. Bigyan mo ng bulaklak at pagmamahal, no? Aba, bibigyan kanyan yung tinatawag nating hindi lang face to face, side to side. Bibigyan kanyan. Alam ni Tatay Boy. Bibigyan kanyan, di ba? May bulaklak, di ba? May pa-text-text ka pa, di ba? Bibigyan mo ng physical love ang misis mo, bibigyan ka ng baby. Di ba? Multiplier ang babae. Binigyan mo ng maraming physical love, bibigyan ka ng maraming baby. Ganun lang yan. Women are multipliers. Ano ibig sabihin nun? Pahirapan mo sila, gagawin nilang impyerno ang buhay mo dito sa lupa. Sel, tama ba? Amen? Right? So, mag-ingat mga kapatid. Kapag hindi ka masaya sa relasyon ninyong mag-asawa ngayon, tingnan mo lang kung ano ang iyong itinatanim. Because the Bible says, aanihin mo kung ano ang iyong tinanim. Number 1. Number 2. Pagdating sa reaping and sowing in the Bible, in marriage, sa pag-asawa, eto mga kapatid, you reap where you sow. You reap where you sow. Okay? Pag nagtanim ako ng buto dito, magkakaroon ba ng puno dito? Hindi. Wala, di ba? Bakit? Kasi doon ako nagtanim. Amen? Kung lahat ng lakas mo at oras mo, ibinuhos mo sa iyong hobby. Anong hobby mo?
shooting, mahilig magbaril-baril, fishing, golfing, sino mahilig mag-golf, barkada, etc. Tanong, doon ka lagi, doon ang oras mo, tanong, gaganda ba ang relasyon ninyo ni Mrs.? You reap where you sow. Gagaling ka sa pag-asinta. Gagaling ka sa golf. Hanga lahat ng barkada mo. Gagaling ka sa pag-inom. Pero, bugbog sarado ka sa bahay. Hindi ka masaya. Impyerno dito. Kasi, saan ka nagtanim? Doon. You reap where you sow. Right? Kayong mga may anak, nilagay mo lahat ng oras mo, ng atensyon mo sa anak mo. Children-centered parenting. Yan, puro anak, taekwondo, anak, judo, anak, ballet, anak, football, volleyball, anak, sige sa anak. Tanong, lalago ba ang relasyon ninyong mag-asawa? Hindi. Kasi doon lahat ng oras mo. Doon ka nagtanim. Correct? Nilagay mo lahat ng energy mo sa karir mo. Pinalago mo ang iyong propesyon, ang iyong karir, ang iyong negosyo. Right? Talagang dinoble mo yung kita ng negosyo mo. Dumami ang iyong kliyente kasi nandun ka lagi sa oras mo, sa panahon mo, sa trabaho, sa negosyo. Tanong, dito ka lagi, nagtatanim, aasenso ba relasyon ninyo mag-asawa? No. Right? Yan po ang principle ng you reap where you sow. Kung saan ka nagtatanim. At maging honest po tayo, marami pong mag-asawa, ganon ang sitwasyon. No? Bakit hindi ayos ang relasyong mag-asawa? Kasi lahat ng oras, energy, panahon ay nalagay sa ibang anak, trabaho, negosyo, karir, mga hobby. Right? Pero nakalimutan na. You're not seeking God together. You're not fighting fair. You're not having fun. You're not staying pure. Right? Kaya, ang pakiramdam mo ngayon, gusto mo nang gumive up. That's it. That's the reason. Remember mga kapatid, kahit na po ako'y pastor at mga kasama ninyo rito sa church sa ICA na pastor, pare-pareho lang tayo. Nabubuhay tayo sa isang mundo na balot ng kasalanan at puno ng tukso. Right? But what's important for me and for LV is we decided to seek God first. To always be ready to forgive, to love one another. To fight fair. Huwag mag-away na para may manalo, kundi para ma-resolve ang issue. No? And to have fun. And to stay out of trouble by staying pure. And we decided, whatever happens, we never give up on these things. No? But the important thing, mga mag-asawa, bago ko tapusin ang series na ito is, it takes two to tango. Amen? Kung ikaw lang, Mrs., ang magtatry nitong 5 commitments at hindi ang mister mo, it will not work. Kung mister, ikaw lang ang gagawa nitong 5, seek God, fight fair, have fun, stay pure, commit to never give up, at yung misis mo hindi, it will not work. It takes two to decide to have the kind of marriage that is blessed. Right? Kailangan dalawa kayo mag-decide. You can decide what kind of marriage you want. Whether it's a good marriage or a bad marriage. It's your decision. Nasa atin ang pagdidesisyon. Pastor, pagod na po ako. Kahit ano pong sermon ninyo, sinubukan ko na lahat. Ako'y pagod na. Gusto ko nang mag-give up. Ang advice ko po sa inyo na nakakaramdam ng ganito ngayon is pray.
Pray for your spouse. Pray for your spouse. Kung sila ay naging kaaway mo na hindi naman plano ng Diyos na maging kaaway mo yung asawa mo, pray for that spouse. Bless them, sabi sa Bible, if you're a follower of Jesus. Bakit? Kapag ginagawa mo yung tama, kahit na ang damdamin mo'y nasasaktan, pagpatuloy mo yung ginagawa ang tama, binibigyan mo ng puwang ang Diyos na makapangyarihan na makapagawa ng himala sa inyong ugnayan. Amen? Huwag mong labanan. Sundin mo. Gawin mo ang tama. Remember mga kapatid, kapag sinabi po ng lesson natin, never give up, hindi po ibig sabihin na kahit na binubugbog ka, huwag mo iwanan. Hindi po ibig sabihin na kahit na hindi ka masaya, huwag mo iwanan. Ang ibig po sabihin ng never give up praying together. Never give up fighting fair. Never give up, never stop having fun. Never stop staying pure. And when you do, you will never give up on your spouse. Amen? Ang sabi sa Bible, pag hindi ka mag-give up at patuloy mong gawin ang 5 commitments na to, may asawa ka na, ano mangyayari? Basa. Verse 9. Let us not become weary in doing good, for at the proper time, in God's time, ano daw? We will reap a harvest. Anong harvest? Masasabi mo sa buhay mo, dati akong ganito, dati kaming ganito, but we never gave up and look where we are right now. No? Anong klaseng harvest? Mabibless ang mga anak mo, mabibless ang mga apo mo kapag they look up to you and you were a model of what it means to be a godly couple. Kailan mo maririp tong harvest? If we do not give up. Amen? Let's bow our heads to pray. Father, I thank you today that your Spirit is speaking life and hope in those that are hurting right now. Lord, thank you for building up our faith. And I pray, Lord, that you will supernaturally bless. That there would be miracles, Lord, in the lives of couples today. There would be forgiveness, Lord. There would be healing as your people seek you and never give up. Habang nakayuko ang inyong mga ulo, kayong mga hindi pa kasal, pero umaasa na one day you will be married, I invite you to think about your future marriage. Kayong may mga asawa, think about your marriage right now. Isipin niyo, is it a covenant? Are you treating it as a covenant? Or are you treating it as a contract? And I invite you to make a decision today. In your heart, sabihin niyo kay Lord, Lord, yes po. Mula ngayon, I want to see my marriage. Or sa mga binatat dalaga, sabihin niyo kay Lord, Lord, mula ngayon, I want to see my future marriage not as a covenant, not as a contract, but as a covenant. God, I thank you for those who are married. May you bless them to have better marriages, Lord. And God, I pray for those who are hurting, those who are struggling, those who are about to give up. I pray that your Holy Spirit would do what they cannot do. That you would love through them, you would forgive through them, that you would bring restoration, Lord. Sa mga relasyon na mukha ng imposible, I pray that they would have the faith to seek you, Lord, to fight fair, to have fun, to stay pure, and to never give up by the power of your Spirit, even when it seems hopeless. Lord, I pray that all of us will learn to plant the right seeds and trust you for the harvest at the proper time. And may all those who do be blessed tremendously. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen. Amen.